Si Jong Hakbait, anak ng makalangit na demonyo, pero imbes na palakihin bilang prinsipe, itinapon siya sa isang bangin, isang patayan kung saan ang mahina na mamatay. Walang awa ang kanyang ama. Sa harap ng 12 niyang anak, sinabi nitong walang halaga ang buhay ni Jong. Para sa kanya, ang mga anak ay numero lang pwedeng palitan. Sa bangin, walang pakialam kung sino ka. Isang batang tulad niya ang bigla na lang umatake. Isang suntok sa baba ang nagpabagsak kay Jong. Sinubukan niyang lumaban pero puro mintis. Isang malakas na atake ang muling nagpayanig sa kanya. Habang pinapanood ng iba, isang bagay ang naging malinaw, walang silbi ang dugo ng langit kung mahina ka. Ang ibang bata may proteksyon ng magulang. Si Jong, itinapon sa mundo kung saan ang mahina, kinakain ng buhay. Pero hindi siya mamamatay dito. Sa marangyang palasyo ng Dimitri. Dito, si Jong ay naging Roman, isang makapangyarihang Ginoo na puno ng misteryo. Sa katahimikan ng kanyang silid, lumubog siya sa paliguan, ramdam ang bigat ng bagong katawan. Sa mundong ito na pinamumunuan ng Blood Fang, muling sumagi sa isip niya ang kanyang nakaraan, isang halimaw na walang awa, handang wasakin ang sinumang humadlang sa kanyang landas. Hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Subalit kahit sa sandaling pahinga sa tubig, hindi nawala ang anino ng panganib na paparating. Isang alipin ang sumira sa kanyang pag-iisip, dala ang utos mula sa kanyang ama, Master, pinapatawag po kayo ng Panginoon. Tumango si Roman, nangakong pupunta agad. Samantala sa marangyang opisina ni Baron Romero Dimitri, kung saan nanatili ang bigat ng pagdududa. Napansin ni Jonathan, isang matalas na tagamasid, ang matinding pagbabago sa batang Panginoon. Si Baron Romero, bagamat may pag-aalinlangan, ay hindi maitago ang pagkagiliw. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang anak na dating kilala niya. Isang emosyonal na pagbabalik-tanaw ang nagpakita ng nakaraan ni Baron Romero bilang isang dating karaniwang manggagawa sa minahan. Minsan, binisita siya ng batang Roman, nag-abot ng isang simpleng candy, at nagnasang makauwi silang magkasama. Dahil sa munting sandaling iyon, pinahalagahan ng Baron si Roman, binibigyan siya ng sapat na baon upang hindi siya hamakin dahil sa kahirapan. Ngunit nagkaroon ito ng hindi inaasahang resulta, lumihis si Roman sa landas na nais ng kanyang ama. Sa loob ng maraming taon, tinanggap na lang ni Baron Romero na wala ng pag-asang magbago ang kanyang anak. Ngunit nang mabalitaan niyang mag-isa nitong winasak ang Blood Fang, muling sumiklab ang pag-asa. Pumasok si Roman, sinalubong ng kanyang ama na agad siyang pinalapit. Diretsahan ng Baron, anuman ang paraan na ginamit ni Roman laban sa Blood Fang, nakahanda siyang suportahan ito. Bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Alam ni Roman na minsan, ang labis na tagumpay ay nagiging pabigat. Kaya saglit siyang nag-alinlangan, dapat ba niyang sabihin ang totoo o itago ito? Bumalik ang kwento sa nakaraan, sa madilim na hukay kung saan bugbog at sugatan si Jong. Sa isang matinding pagkapit sa buhay, dinampot niya ang isang bato at walang awa niyang inihampas sa kanyang kalaban, tinapos ang laban sa isang iglap. Napatigil ang mga nanonood habang buong yabang niyang ipinahayag na siya na ngayon ang hari ng hukay. Sa sandaling iyon, itinakda niya ang kanyang paghahari. Balik sa kasalukuyan, sa wakas ay inamin na ni Roman sa kanyang ama, siya ang nagpatumba sa Blood Fang. Bilang Jong Hakbait sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya kailanman itinago ang kanyang kalakasan. Tahimik na nakinig ang kanyang ama, tulala sa bigat ng revelasyong kanyang natanggap. Ang Dimitri Training Center ay isang matibay na haligi ng pagsasanay sa pakikidigma, kung saan umaalingaw ang tunog ng nagsasalpukang espada. Dumating si Baron Dimitri kasama sina Jonathan at Roman, at sa kanilang pagdating, agad na nanahimik ang mga mandirigmang nagsasanay. Mabilis silang pumuwesto sa maayos na hanay, dala ng respeto at pagdalang. Sa gitna ng karamihan, isang mandirigmang may kayumangging buhok ang napakunot noo. Bakit narito si Roman? Lumapit si Jonathan sa harap ng mga mag-aaral at nag-anunsyo. Magkakaroon ng duelo sa espada at walang iba kundi ang batang Panginoon mismo ang lalaban. Ngunit sa gulat ng lahat, walang lumapit para hamunin siya. Tahimik ang buong arena, bakas ang pag-aalinlangan sa mukha ng mga mandirigma. Hindi na tinag si Jonathan. Pinili niyang si Chris, ang vice captain ng Dimitri Knights, ang humarap kay Roman. Nabulantang ang lahat. Si Chris, na noon ay minamaliit si Roman bilang isang mahina at walang kwenta, ngayon ay tinatawag para lumaban sa kanya. Noong nakaraang taon lang, nakita ni Chris si Roman bilang isang lasinggerong nagwawala sa isang restaurant.
At ngayon, kailangan niyang makipagduelo sa kanya. Kahit may pag-aalinlangan, tinanggap ni Chris ang hamon. Mabilis siyang sumugod, sunod-sunod ang mabibilis at matitinding atake. Ngunit sa gulat ng lahat, hinarang ni Roman ang bawat isa, eksakto at walang pagkakamali. Natigilan si Chris at napaisip. Ang dating inakala niyang mahina ngayon ay isang kalaban na dapat seryosohin. Habang umiinit ang laban, tumangging tanggapin ni Chris ang lakas ni Roman. Pinilit niyang lampasan ang sarili at pinakawalan ng isang malakas na espada aura na lumikha ng pagsabog ng enerhiya. Napasinghap ang mga manonood, takot sa maaaring mangyari kay Roman. Ngunit sa isang nakakagulat na pagpapakita ng bilis at liksi, madali itong naiwasan ni Roman. Sa tamang tiyempo, agad siyang bumawi, isang mabilis na pag-atake ang tumama kay Chris, dahilan para ito'y tumilapon sa harapan niya. Bumagsak ang katahimikan sa training center. Lahat ang mga knights, si Baron Dimitri at si Jonathan, nakatitig sa pagkamangha. Ang dating hanga ng pamilya Dimitri ay nanaig laban sa kinatatakutang vice captain. Si Jonathan na nagmamasid, na nasaksihan ng buong laban, ngayon ay nauunawaan na ang katotohanan, hindi dapat maliitin si Roman Dimitri. Binasag ng laban na ito ang lahat ng maling paniniwala. Si Roman, na dating itinuturing na isang walang silbi, ay muling isinulat ang kanyang kapalaran, iniukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng pamilya Dimitri. Nagbabalik ang tanawin sa nakaraan, kung saan natagpuan ni Chris ang sarili sa isang mainit at masiglang sparring match laban kay Jonathan, isang tagpong hindi kailanman malilimutan ng kanilang kapwa mga knight. Halos madama ang kolektibong pagkagulat ng mga nanonood habang si Chris, sa kabila ng kanyang murang edad, ay hindi lamang nagawang makipagsabayan sa veteranong si Jonathan, kundi nakamit pa ang iginagalang na ranggo ng 2-star knight. Kumalat ang mga bulungan ng pagkagulat sa buong bulwagan, sumasalamin sa hindi mapaniwala ang pag-angat ni Chris sa hanay ng mga knight. Mas lalong naging kapanapanabik ang lahat ng mabunyad na ang kanyang paglalakbay patungong 1-star knight ay tumagal lamang ng kalahating taon, isang tagumpay na lumalampas sa karaniwang takdang panahon ng pag-angat sa ranggo. Ang mga bulong ng madla ay naghahalo ng paghanga at pagkamausisa habang nasasaksihan nila ang pagsibol ng isang pambihirang talento sa mundo ng mga mandirigma. Sa gitna ng laban, matapos ang suwestyon ni Jonathan, lumuhod si Chris. Ngunit ang sumunod ay isang patunay sa kanyang matatag na paninindigan at katatagan. Agad siyang tumindig, buong sigasig na nagpahayag ng kabustuhang magkaroon pa ng isa pang round. Si Jonathan, bagamat bihasa at mapanuri, ay hindi napigilang humanga. Nakita niya kay Chris hindi lamang ang likas na galing kundi pati na rin ang hindi matatawarang sipag at dedikasyon. Isang kombinasyong nagpapakita na si Chris ay higit pa sa isang karaniwang prodigy. Mula sa pagiging isang iginagalang na swordsman, si Chris ngayon ay nahaharap sa isang hindi inaasahang hamon, si Roman. Ang pagkagulat ay malinaw na mababasa sa mga mukha ni na Jonathan at Romero Dimitri, kasabay ng pag-alingaungaw ng pagkabigla sa hanay ng mga knight. Isang buwan lang ang nakalipas, si Roman ay tila isang walang saysay na pasaway. Ngunit ngayon, humaharap siya bilang isang kahanga-hangang kalaban. Hindi mapigilan ni Romero Dimitri na tanungin si Jonathan kung nabanggit ba nito sa kanya ang bigat ng pagkatao ni Chris bilang Deputy Knight Commander, ang kanyang pinakapinapahalagang 2-star knight. Ang ipinamalas na kakayahan ni Roman ay nagpapayanig sa mga inaasahan, lumampas ito sa inaasahang resulta ng 1 o 2 taon ng pagsasanay. Sa halip, tila ba may lalim ng karanasan at determinasyon na hindi madaling maipaliwanag. Si Jonathan, kalmado at mahinahon, ay tinanggap ang pagkabigla ng kanyang mga kasama, ngunit ipinaliwanag ito bilang bunga ng isang likas na henyo. Tinukoy niya ang pagsasanib ng natural na talento at walang pagod na pagsusumikap bilang susi sa mabilis na pagsulong ni Roman. Bagamat hindi matatawaran ang galing ni Chris, inamin ni Jonathan na ang kakayahan ni Roman ay natatangi. Tinawag pa niya itong isang henyo sa espada. Ayon kay Roman, naniniwala siyang si Chris ay may sapat na kakayahang wawasakin ng mag-isa ang kilabot na Blood Fangdang. Ngunit sa pananaw ni Roman, bagamat itinuturing si Chris na isang bihasang mandirigma ng mga knight, siya ay nasa ibaba pa rin ng sariling pamantayan ni Roman. Sa kabila ng una niyang pagdududa sa mga kilos ni Chris, si Romero Dimitri ay napapalakpak sa tuwa na pagtanto niyang ang kanyang panganay na anak ay tunay ng isang henyo pagdating sa espada. Sa revelasyong ito, nahanap ni Romero Dimitri ang isang malalim na damdamin ng pagmamalaki at kasiyahan. Lubos ang pasasalamat na ang kanyang anak na si Roman ay tunay ng isang bihira at makapangyarihang mandirigma.
Sa isang tagpong puno ng tagumpay at pagmamalaki, tinawag ng ama ni Roman ang kanyang anak, nag-umapaw ang kasiyahan sa tagumpay na naabot nito ng mag-isa. Puno ng paghanga, pinuri niya ang tagumpay ni Roman at inimbitahan ang lahat na magbigay-pugay sa natatanging tagumpay ng binata. Taglay ang isang mapanuksong ngiti, sinagot ni Roman ang ama. Alam niyang malapit na siyang ipadala sa digmaan, kaya't sa halip na humiling ng exemption, hiniling niya ang kalayaang pumili ng sarili niyang mga kasamahan sa laban. Nagulat ang ama ni Roman sa hiling nitong pumili ng sarili niyang kuponan, lalo na't may panahon pa bago siya ipadala sa digmaan. Nang tanungin ang dahilan, diretsong sinabi ni Roman na mas magiging handa siya kung may kalayaan siyang pumili ng mga kasama. Tinanggap ng ama ang hiling at ibinigay ang kapangyarihan kay Roman na buuin ang kanyang team. Nagpasalamat si Roman pero may isa pa siyang kahilingan. Sinabi ng ama na hanggat nagpapatuloy siya sa pagpapakita ng galing, walang dahilan para siya itanggihan. Lipat sa silid ni Chris, nabigla siya nang malamang siya ang napiling magturo kay Roman ng aura manipulation. Hindi makapaniwala si Chris at agad itong inireklamo kay Jonathan. Pero kalmado lang si Jonathan, utos daw ito ng Panginoon at hindi maaaring tutulan. Ayaw ni Chris dahil kakalaban lang niya si Roman at muntik na siyang matalo. Gusto na lang sana niyang mamahina at mapag-isa. Pero nagpumilit si Jonathan at inalok siya ng kapalit. Kapag matagumpay niyang maturuan si Roman, ibubunyag ni Jonathan ang lahat ng lihim na kailangan upang maging isang 3-star knight. Napaisip si Chris at sa huli, tinanggap ang alo. Sa silid naman ni Roman, ibinalita ng butler na pinag-uusapan siya sa buong kastilyo. Tinanong ni Roman ang tungkol sa aura, pero inamin ng butler na wala siyang alam at baka katulad lang ito ng mana. Base sa karanasan ni Roman sa mundo ng Murim, tila kulang ang kaalaman ng mga tao dito sa paggamit ng enerhiya. Nais niyang tuklasin mismo ang aura manipulation at gamitin ito sa paparating na laban. Handa na siya para sa susunod na yugto. Sa labas, magkaharap sina Roman at Chris. May bahagyang ngiti sa labi ni Roman na agad kinainisan ni Chris. Pinilit ni Chris kumalma at sinimulan ang training. Ipinaliwanag ni Chris ang tungkol sa aura, isang anyo ng mana na ginagamit ng mga knight. Sa halip na circlet gaya ng mga magician, iniimbak ng mga knight ang mana sa buong katawan. Si Emperor Alexandro ang kauna-unahang nakapoplas na ang pagpapalaganap ng mana sa katawan ay nagpapalakas ng pisikal na abilidad. Ang aura ay ang pagpapakawala ng naimbak na mana para sa dagdag na lakas. Dagdag ni Chris, hindi mahalaga ngayon ang pinagmulan ng mana. Ang mahalaga ay kung paano ito ginagamit. Isa lamang sa bawat 1,000 lalaki ang magiging aura knight at isa sa bawat 10,000 ang magiging magician. Ang unang hakbang, matutong maramdaman ng mana, isang bagay na maraming sablay. Inabot ng kalahating taon si Chris para dito, mas mabilis pa kaysa sa karamihan. Gustong simulan agad ni Roman ang training. Tinanong niya kung paano matututo. Pumayag si Chris pero binalaan siya, hindi ito kasing dali ng inaakala niya. Magaling man si Roman sa espada, ibang usapan ang aura. Sa likod ng kumpiyansa ni Roman, alam niyang di sapat ang sariling kaalaman. Kahit walang kasiguraduhan, handa siyang pagdaanan ng proseso. Sinimulan ni Chris ang unang hakbang, ituon ang pansin sa paghina at pakiramdaman ang bawat bahagi ng katawan. Matagumpay na naipon ni Roman ang mana sa isang punto, senyales ng aura. Pero ikinagulat ni Chris nang makita niyang buong katawan ni Roman ay napalibutan ng malakas na aura, higit pa sa inaasahan. Sa isip ni Roman, ang paraan ng paggamit ng ki sa Murim ay hindi angkop sa mundo ngayon. Sa halip na alisin ang uweste para mag-imbak ng ki, dito sa mundo'y kusang lumalaganap ang mana sa katawan. Ngunit magaan ito at madaling mawala. Ang paraan ng mga knight dito, gaya ni Chris, ay katulad lang ng panlabas na art sa Murim, kulang sa bisa para sa pagpapanatili ng mana. Duda si Roman sa tagal at epekto ng training sa mundong ito. Nang tanungin siya ni Chris kung paano niya agad nakuha ang resulta na inabot ng maraming taon sa kanya, natawa si Roman. Nagulat si Chris at tinanong kung pinagtatawanan ba siya. Sagot ni Roman, kailan mo ba kinwestiyon ang paraan ng training mo? Napaisip si Chris. Ipinaliwanag ni Roman na karamihan ay basta sumusunod sa nakasanayan, kahit may butas ito. Marahil dahil sa takot na mabigo o mapuna. Tingin ni Roman, mas pinipili ng iba ang madaling ituro kaysa sa epektibo. Kahit 7 taon ng training, hindi raw minsan nagtanong si Chris kung tama ba ang direksyon niya. Napatawa si Roman sa sarili niyang realization habang si Chris ay gulat na bulat.
Hindi alintana ang reaksyon ni Chris, nagpatuloy si Roman, walang perpektong sagot sa mundo. Pati ang mga prinsipyong sinusunod niya ngayon ay nagmula lang sa pangamba ng isang tao para sa susunod na henerasyon. Ipinaliwanag ni Roman na ang tradisyon ay bunga ng mga nagdaang pagkabigo at pag-aalala. Sa pananaw niya, ang sakit at paghihirap ay nagsisimula sa mga concerns na ito. Ngunit sa mga sandaling iyon ng kabiguan, doon talaga natututo ang tao. Kaya para kay Roman, mahalaga ang pagbabago. Tulad ng pagtanggi niya sa mga aral ng kanyang ama para bumuo ng sariling landas. Pagkatapos ng pag-uusap, iminungkahi ni Roman na tapusin na ang training. Ngunit biglang nagtanong si Chris, ano na ang dapat kong gawin mula ngayon? Dito binalikan ng kwento ang nakaraan ni Roman, ang dating si John Hayop. Matapos talunin ang isang malakas na mandirigma, binalikan niya ito at tinanong kung bakit patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Ang mandirigma ay yumuko at nagsabing susunod na siya sa Heavenly Demon Sect. Ayon sa mandirigma, ngayon lang siya nakatagpo ng isang tulad ni John. Humingi siya ng gabay at tinanong kung paano niya mararating ang ganoong lakas. Ipinahayag niya ang kabustuhang tumahak sa parehong landas at inalay ang sarili upang matuto. Balik sa kasalukuyan, nakita ni Roman ang parehong determinasyon kay Chris. Humahanga siya sa desisyong isantabi ni Chris ang pride para lang matuto. Kaya't nang muling magtanong si Chris kung anong dapat niyang gawin, tumanggi si Roman na magbigay ng tuwirang sagot. Anya, kung bibigyan niya ito ng sagot, ulitin lang ni Chris ang dating niyang mga pagkakamali. Sa halip, inalok ni Roman ng alternatibo. Kung gusto ni Chris ng tunay na sagot, sundan niya si Roman, obserbahan ang kanyang mga kilos at labanan sa susunod na 10 taon. Ibinunyag din ni Roman na alis siya para sa digmaan sa loob ng 6 na buwan at inaanyayahan si Chris na saksihan kung paano siya haharap sa mga kalaban. Sa dulo, sinabi ni Roman na kung magpapatuloy si Chris sa paglalakbay na ito, malamang na matagpuan niya rin ang sagot na hinahanap niya. Mag-isa si Chris sa kanyang silid, balot ng lungkot. Bumalik sa kanyang alaala ang panahon ng kanyang pagsasanay kasama si Jonathan, mga panahong nagsikap siyang maging 2-star knight. Ngunit matapos ang pag-uusap nila ni Roman, napuno siya ng pagdududa. Hindi na niya alam kung anong landas ang susundin. Sa sumunod na araw, nagtungo si Chris sa opisina ni Jonathan. Ibinunyag niya ang balak na bumitiw sa knighthood at sumama kay Roman sa digmaan. Nabigla si Jonathan, ramdam niyang may malalim na dahilan si Chris. Inamin ni Chris na may nangyaring nagpabago sa pananaw niya. Matapos pag-isipan, tinanggap ni Jonathan ang desisyon. Opisyal na niyang inalis si Chris bilang knight ng Dimitri, ngunit ipinagkatiwala sa kanya ang kaligtasan ni Roman. Nagpasalamat si Chris habang si Jonathan ay nagbalik tanaw mula sa batang naulila dahil sa digmaan, ngayon ay isang lalaking may sariling paninindigan. Ayon kay Jonathan, ang pagtalikod ni Chris sa knighthood upang sumama kay Roman ay patunay ng pag-unlad ni Roman. Hindi na siya ang dating pabigla-biglang marangal na binata. Pinatuloy niya si Chris sa isang silid, sinabihan siyang kailangan niyang magkaroon ng isang natatanging kasanayan, isang lihim na sandata, para mabuhay sa digmaan. Napangiti si Chris sa bagong pag-asang ito. Samantala, kumalat sa bayan ng balita tungkol kay Roman. Pinag-uusapan ng mga tao kung paanong tinalo niya mag-isa ang kilabot na Bloodfang. Narinig ito ni Kevin at hindi makapaniwala, naalala niya ang pangakong binitiwan ni Roman noon. Bagaman may duda, naisip niyang baka ginawa ni Roman ang lahat para tuparin iyon. Naputol ang pag-iisip ni Kevin nang sigawan siya ng amo. Hawak-hawak niya ang isang kahon, kasabay ng pagsikip ng damdamin. Tahimik niyang pinangarap na balang araw, siya rin ay magiging kasing tapang at lakas ni Roman, isang tagapagtanggol laban sa mga banta gaya ng Bloodfang. Para kay Kevin, ang tanging daan pasulong ay ang lakas, isang lakas na wala pa siya, ngunit desperado niyang makamit upang maprotektahan ang kanyang pamilya mula sa mga banta ng mundo. Habang naglalakad, malalim sa pag-iisip, nagulat siya nang biglang humarap sa kanya si Young Master Roman. Hindi niya inaasahan ang tagpong iyon. Nabigla si Kevin at agad na yumuko bilang paggalang, nagpasalamat kay Roman sa pagligtas na tumulong sa kanyang pamilya makatawid sa hirap. Kalmado si Roman at sinabing huwag nang balikan ang nakaraan. Tinanong niya si Kevin kung kumusta na ito. Sagot ni Kevin, matapos ang gulo sa Bloodfang, nawala na ang banta at may trabaho na siya sa tulong ni Marhans. Bagamat nagpapasalamat, hirap siyang ipahayag ang lalim ng kanyang pasasalamat. Sa gitna ng kanilang usapan, nag-alok si Roman ng hindi inaasahang bagay, isang buhay ng kaginhawaan para sa pamilya ni Kevin.
Wala nang problema sa pera, wala nang pagod sa araw-araw, at may kasiguruhan ang kinabukasan. Ngunit may kapalit, isang pangakong katapatan. Nabigla si Kevin Salo. Isang buhay na hindi niya inakalang posibleng mangyari. Ngunit kapalit nito ay ang kanyang buong tiwala at pagsunod kay Roman. Sa isang seryosong sandali, lumuhod si Kevin sa lupa, tanda ng kanyang buong pusong pagtanggap. Ipinangako niya hindi lang ang kanyang serbisyo, kundi pati ang kanyang buhay para kay Young Master Roman. Ang tanging hiling niya, ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Napangiti si Roman sa tapat na panata. Naalala niya ang isang mailap na kabayong dating kanyang inangkin, matapang, ligaw, at tapat. Ganoon din ang alaalang iniwan ng Blood Demon, isang mandirigmang kapareho ng alab ni Kevin. Sa sandaling iyon, kinilala ni Roman si Kevin bilang isang mahalagang kakampi. Ipinahayag niya na mula sa araw na iyon, ang buhay ni Kevin ay kanya na. Naitakda na ang kasunduan at tiwala si Roman na magiging sulit ang katapatan ni Kevin. Lumipat sa Marangyang Palasyo kung saan si Roman, ang pinuno ng kaharian, ay nagbukas ng saloobin kay Hans, ang kanyang tapat na butler. Ikinuwento niya ang tungkol kay Kevin, ang baguhang dumating sa palasyo, at ipinagkatiwala kay Hans ang mahalagang tungkulin na tulungan si Kevin na makaangkop sa Marangya, ngunit banyagang buhay sa loob ng palasyo. Bilang pagpapakita ng kabutihan loob, tiniyak ni Roman kay Kevin na siya ay babalik agad. Sa di inaasahang pangyayari, taos-pusong nagpasalamat si Kevin. Bago umalis, iniwan ni Roman ang tagubilin na kung kailangan ni Kevin ng tulong, puntahan lang siya sa silid-aklatan. Sa banal na katahimikan ng silid-aklatan, binuksan ni Roman ang isang aklat tungkol sa mga aral ng isang Aura Knight. Isinasaad dito ang masalimuot na yugto ng pag-akyat sa hanay ng kilalang orden, kung saan ang pagkakaroon ng aura ang pangunahing batayan ng pag-unlad. Ang isang bahagyang liwanag ng aura ay tanda ng pagiging isang 1-star Aura Knight. Para maabot ang 2-star rank, kailangang patunayan ng isang mandirigma ang kakayahang makahiwa ng bakal gamit ng aura. Ang lakas at tindi ng aura ang batayan ng antas ng isang tao. Ang pag-akyat sa 3 bituin ay naglalagay sa isang knight sa antas na lampas sa pangunawa ng karaniwang tao, at binibigyan sila ng natatanging pribilehyo sa kaharian. Habang nilulubos ni Roman ang pagbasa, isiniwalat ng aklat ang tungkol sa mga misteryosong 6-star knights na sinasabing naninirahan sa maalamat na kontinente ng Salander. Ang kanilang alamat ay paulit-ulit na binubulong sa kasaysayan. Lalo pang nakakagulat, ang mga kwento ng mga nakarating sa ika-7 bituin ay nananatiling misteryo kahit sa hanay ng pinakamagagaling na knights. Sa mapanuring mata ni Roman, kahit ang lakas ni Chris, isang 2-star knight, at ni Jonathan, isang 3-star knight, ay tila maliit kumpara sa di masukat na kapangyarihan ng mga 6-star. Pinagminilayan niya ang ethereal flames na kayang likhain ng mga elite knight, mga apoy na umaabot ng 10-10 metro, at may puwersang lampas sa kayang unawain ng karaniwang nilalang. Ipinakilala ng naratibo ang mahiwagang 12 blades ng kontinente, isang hanay ng mga nilalang na nakaabot sa alamat na 6 na bituin, anuman ang kanilang lahi o pinagmulan. Sila'y tinitingala na parang mga hari, mga mandirigmang may kapangyarihang nakakatakot. Sa nalaman niyang impormasyon, kinilala ni Roman ang tunay na lakas ng mga ito. Sa kabila na hindi epektibong paggamit ng Psyche, nakamit pa rin nila ang Rurok, patunay ng kanilang likas at di mapantayang talento. Mula roon, napunta sa pagminilay si Roman ukol sa mga magician, lalo na ang mga umaabot sa 7th circle na binibigyan ng karangalang tawaging Archmage. Para kay Roman, ang mga ito ay parang pagsasanib ng tao at Diyos, isang naglalakad na sakuna na pwedeng bumaliktad sa mundo anumang oras. Sa kanyang pananaw, mas delikado pa sila kaysa sa 6-star Aura Knights. Naniniwala si Roman na walang kakayahang mahiwaga ang mga taga-Murim, ngunit ngayon, sa wakas, parang alam na niya ang dapat gawin. Alam niyang maaaring hindi niya malaman kung kailan niya makakaharap ang ganitong mga nilalang. At kahit bihira, may mga pagkakataon na si matandang Dimitri ay gagawa ng mapanganib na hakbang. Ang kawalan ng kasiguraduhan, iyan ang pinangangambahan ni Roman. Bilang taong likas na hindi mapakali at hindi kayang manatili sa limitasyon ng iba, naramdaman niyang kailangan niyang makalap ang sapat na karanasan para mabuo ang buhay na naayon sa kanyang kagustuhan, kahit pa ito'y mga hulugan ng paglalakbay sa madilim at delikadong mundo ng mahika. Napuno siya ng pananabik habang iniisip ang mga pakikipagsapalaran sa mundong hindi pa niya nalalakbay. Sa isang silid, isang sagradong lugar kung saan pumasok sina Roman at Hans. Ipinakita ni Hans ang masinop at maasahang butler,
ang kasaysayan ng silid, dating workshop ng matandang baron. Sa sobrang higpit ng seguridad, sinarado pa ni Hans ang mga lagusan ng hangin para walang makapasok. Nang makita ni Roman ang potensya ng lugar, napagtanto niyang ito ang perpektong tabuan para sa kanyang pagsasanay sa mahika. Ipinaalam ni Roman ang balak na bugulin ang buong linggo para sa mahiwagang paghasa. Sinabi niya kay Hans na hindi niya kakailanganin ng pagkain sa panahong iyon. Sa malamig at matatag na tinig, inutos niyang huwag hayaan kahit sino na makapasok, maliban na lang kung may banta sa buhay ng mga tao niya. Tumango si Hans bilang pagsang-ayon at iniwan si Roman, isinara ng mahigpit ang pinto ng silid. Sa loob ng kanyang bagong santuwaryo, napansin ni Roman ang mga dayaming nakakalat sa sahig, isang mabuting layo ni Hans pero nakakasagabal sa daloy ng CK. Maingat niyang inalis ito at naupo sa sahig, pumwesto para sa meditasyon. Nagsimula siya sa unang hakbang ng landas ng isang heavenly demon magician, isang daang punang pagsubok at revelasyon. Nililikha niya ang isang aura sa paligid ng katawan, isang mahalagang hakbang para alisin ang dumi sa katawan at makatunog sa mahiwagang enerhiya sa loob niya. Ngunit hindi naging maayos ang proseso. Dumugo ang kanyang mukha, senyales na maraming harang sa pagdaloy ng mana sa kanyang katawan. Hindi siya nabigla, alam niyang ito ay bahagi ng proseso para makamit ang pinakamababang kinakailangang mana. Ang silid ay naging hurno ng determinasyon habang nilalabanan ni Roman ang mga epekto ng kanyang pagsasanay. Ang kanyang pagdurugo ay naging simbolo, isang patunay ng paglilinis na isinasagawa sa kanyang loob. Sa kabila ng sakit at paghihirap, lumitaw ang kanyang tibay ng loob, desididong bawiin ang lakas na minsang kanya, at ituloy ang landas patungo sa mahiwagang kapangyarihang natutulog sa kanyang kaibuturan. Nakahanda na ang entablado para sa paglalakbay ni Roman patungo sa di kilalang mundo ng mahika. Sa kasalukuyang yugto ng kanyang paglalakbay, ang walang humpay na pagsisikap ni Roman na mabawi ang lakas ng heavenly demon ay nagsisilbing simula pa lamang ng mga darating na pagsubok. Isang linggo ang lumipas at ang tagpo ay lumipat sa palasyo ni Dimitri. Dumating si Count Lawrence kasama ang kanyang anak na si Flora upang makipagkita kay Roman at alamin ang kanyang kinaroroonan. Ipinaalam ng tagasilbi na abala si Roman sa isang mahalagang gawain. Bagaman hindi inaasahan ang kanilang pagbisita, pinatuloy sila sa salas upang hintayin si Roman. Habang nauupo, napansin ni Lawrence ang tensyon sa paligid, isang tahimik na pag-aalinlangan mula sa mga tao ng Dimitri. Sa pag-asang maayos ang magiging pag-uusap, pinaalalahanan ni Lawrence si Flora, maghinay-hinay sa pananalita at kilos, lalo na't kamakailan lang ay kusang lumayo si Flora kay Roman. Nauunawaan ni Flora ang bigat ng sitwasyon at sumang-ayon sa babala ng kanyang ama. Mula rito, bumalik ang naratibo sa Lawrence Palace kung saan unang sinabi ni Flora ang desisyong tapusin ang ugnayan nila ni Roman. Laking gulat ni Lawrence nang marinig ito, hindi makapaniwala sa pila padalos-dalos na desisyon ng anak. Tinanong niya si Flora kung nauunawaan ba nito ang komplikadong kalagayan ng kanilang teritoryo. Buo ang paninindigan ni Flora. Naniniwala siyang sapat na ang lakas ng kanilang pamilya para harapin ang anumang unos kahit walang alyansa kay Dimitri. Ngunit itinama siya ni Lawrence. Ipinaliwanag niya ang masalimuot na politika sa paligid nila, ang Barco family. Nalubog sa utang sa Gold Bank, ay naging banta sa kanilang teritoryo. Bilang tugon, nakipag-alyansa si Lawrence sa Dimitri family, tanging mga may kakayahang hadlangan ng barko. Ang biglaang paglayo ni Flora kay Roman ay naglalagay sa bingit ng peligro ang mahalagang alyansang ito. Ayon kay Lawrence, lumagpas na sa isyu ng pamilya ang labang ito, may mga peking dokumento, utos, at suporta mula sa sentral na pamahalaan para sa barko. Isang malawak na sabuatan na hindi basta-basta. Binigyang diin niya kay Flora ang panganib, posibleng mawala hindi lang ang kanilang lupain at dangal, kundi pati na rin si Flora mismo, ang pinakamahalagang bulaklak ng Lawrence. Nang harapin ang malupit na katotohanan, natigilan si Flora. Bumalik sa kasalukuyan, napaisip siya sa kanyang dating pagkakabulag, ang pagtandi niyang harapin ang totoo at ang pagiging makasarili. Napagtanto niyang panahon na upang talikuran ang kayabangan bilang bulaklak ng Lawrence at harapin ang realidad sa labas ng sariling mundo. Muling bumalik ang tagpo sa kinaroroonan ni Roman. Sa gitna ng masigasig na pagsasanay, nag-aalangan ang butler na si Hans kung dapat ba niyang abalahin si Roman. Maghapon nang naghihintay sina Lawrence at Flora at lumipas na ang araw. Ngunit naalala ni Hans ang malinaw na utos ni Roman, huwag siyang gambalain. Habang pinipigilan ang sariling lumapit, bigla na lang bumukas ang pinto.
Lumitaw si Roman, tahimik ngunit buo ang presensya. Nabigla si Hans, ngunit dama ang ginhawa nang makita ang batang amo. Sa salas, naroon pa rin sina Count Lawrence at Flora, puno ng tensyon at pag-aabang. Ang bawat saglit ay tila humihinto habang hinihintay ang pagdating ni Roman. Sa kanyang isipan, binalikan ni Count Lawrence ang serye ng mga pangyayaring sinimulan ng pagkakamali ng kanyang anak at ang pangangailangang tiyakin ang kaligtasan ng pamilyang Lawrence. Sa paningin ni Viscount Lawrence, ang kasal ni Roman at Flora ay isang estratehikong hakbang para mapanatili ang kapangyarihan at posisyon ng kanilang pamilya. Ngunit may gumubulong kaba sa kanyang dibdib at sa gitna ng pagkainis, bigla siyang tumayo at iginiit na kakausapin niya mismo si Baron Dimitri. Determinado siyang ituwid ang tingin niyang kawalang katarungan. Sa pagpasok sa opisina ni Baron Dimitri, bitbit ni Lawrence ang galit sa kanyang kilos. Hindi siya nagpaligoy-ligoy, tinanong niya kung bakit masyadong matagal ang paghihintay at ipinahayag ang pagkadismaya sa tila malamig na pagtanggap sa kanila. Tahimik at kalmado, sinagot ni Baron Dimitri na bagamat naiintindihan niya ang saloobin ni Lawrence, pinanong niya kung may itinakdang appointment para sa kanilang pagkikita. Ipinaliwanag ng ama ni Flora na bagamat walang formal na paanyaya, ipinaabot nila ang layunin ng pagbisita 1 linggo na ang nakalipas. Idinagdag pa niyang ang dahilan ng biglaang pagbisita ay ang hindi pagsagot ni Roman sa kanilang mga mensahe at ang tila pananahimik ng kampo ng Dimitri. Muling sumeryoso ang ekspresyon ni Baron Dimitri. Tinanong niya kung ang tanging dahilan ng pagdalaw ay para lamang magreklamo sa tagal ng paghihintay. Ngunit bago pa makasagot si Lawrence, inilantad ni Dimitri ang isang mahalagang detalye. Noong araw na bumisita si Flora sa kanilang tahanan, sinabi na ni Roman sa kanyang ama ang intensyon nitong tapusin ang kasunduan sa kasal. Bagamat pinagsabihan niya si Roman noon, nakita rin ni Dimitri ang ugat ng desisyong iyon. Ayon sa kanya, kahit 13 taong gulang ay makikitang si Flora ang dahilan kung bakit gustong putulin ni Roman ang kasunduan. Bilang isa ring taong pinilit noon sa isang kasal na ayaw niya, naunawaan ni Dimitri ang kalaliman ng sitwasyon at hindi na pinilit pa si Roman. Sa kabila ng lahat, para kay Dimitri, tila nakakalimot ang Lawrence family na sila mismo ang nagpasimula ng kasunduang ito, pero ngayon sila pa ang may reklamo. Walang masabi si Viscount Lawrence matapos ang revelasyong iyon. Idiniin ni Dimitri na ang galit sa paghihintay ay maliit kung ihahambing sa kakulangan ng Lawrence family na suriin ang sarili nilang mga pagkukulang. Isiniwalat pa ni Baron Dimitri na 1 buwan na ang nakalipas, inalok sila ng Barco family ng mas magandang alok, isang tabi ang Lawrence, at sa halip ay pakasalan si Roman sa pamilya Barco. Kalakip nito ay koneksyon sa sentral na gobyerno at bahagi ng teritoryo ng Lawrence bilang insentibo. Ngunit tinanggihan iyon ni Dimitri. Tinanong ni Lawrence kung bakit tinanggihan ang isang alok na mas kapaki-pakinabang. Makatotohanang sagot ni Dimitri dahil ito ang gusto niya. Hindi niya kailangan ng kapangyarihan mula sa Barco, may sarili na siyang pundasyon. Ang naging dahilan ng kanyang desisyon, paghanga ng kanyang panganay na anak kay Flora. Dahil dito, hinarap niya ang Barco family, isang desisyon ngayon ay nakikita niyang pagkakamali. Napaisip si Lawrence. Sa galit niya noon, hindi niya napansin ang bigat ng kanyang naging pagkilos. Itinuro ni Dimitri na tila hindi tugma ang bulaklak ng Lawrence sa hangal ng Dimitri, ngunit pinapaalala niyang hindi dapat kalimutan ang kahulugan ng apelyidong Dimitri. Anya, simula nang iugmay ang pangalang Dimitri kay Roman, nag-iba na ang tingin ng iba sa bata. Tinanong rin niya kung bakit tila sila pa ang sabik sa kasal na ito, isang tanong na nagbigay ng bagong perspektiba sa Lawrence family. Napatingin si Flora sa alaala ng kanyang kabataan sa akademya, isang lugar kung saan nagsasama-sama ang mga anak ng maharlika. Naalala niya ang batang mula sa pamilyang Joel, isang maliit at halos di kilalang pamilya. Isang pagkakamali lang ng batang iyon at agad siyang binalot ng parusa. Binuo pa ng mga guro ang isang committee para siya ay disiplinahin. Samantalang ang iba nakakalusot. Naalala ni Flora kung paano napahiya ang batang Joel at kung paano humingi ng tawad ang kanyang ama sa harap ng lahat. Doon niya unang naramdaman ang pait ng sistemang umiiral, ang mahina ay laging yumuyuko sa malakas. Bumalik siya sa kasalukuyan at sa gitna ng tensyon, nakita niyang muling yumuko ang sariling ama na yon para sa mga Dimitri. Sa kanyang isip, malinaw ang prinsipyo ng mundong ginagalawan nila, ang mahina ay walang laban sa makapangyarihan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Roman, ibang-iba na ang dating. Lila ang buhok, matatag ang tindig at may kakaibang presensya.
Namangha ang lahat. Lumapit siya sa kanyang ama at tinanong kung tapos na ba ang kanyang pagsasanay. Tumango si Roman, ngunit sinabi niyang sa ibang araw na lang pag-usapan. Ngunit agad ipinunto ng kanyang ama ang kasalukuyang usapin, ang tungkol sa kasal kay Flora. Napakunot ang noo ni Roman. Ipinahayag ng kanyang ama na bilang pinuno ng Dimitri, siya ang magpapasya, ngunit ngayon ay handa siyang sundan ang desisyon ng kanyang anak. Tumango si Roman. Alam niyang mabigat ang kahulugan ng ganitong tiwala. Nang tanungin kung bakit niya gustong ituloy noon ang kasal, sinabi niyang noon ay inisip niyang may halaga ito. Ngunit nagbago ang pananaw niya sa mismong unang araw pa lang nang makilala si Flora. Doon niya narinig ang pag-aalinlangan ni Flora sa kasunduan. At marahil, ani Roman, narinig na rin niya ang mga chismis na ang Dimitri ay pamilya ng hangal, hindi karapat-dapat. Ngunit para kay Roman, ang gusto niyang makasama ay ang taong huhusga sa kanya base sa tunay na pagkakakilala, hindi sa naririnig ng iba. Dahil dito, malinaw na niyang desisyon, tapusin ang kasunduan. Walang kailangang babuhin. Sa puntong ito, tumatag ang paninindigan ni Roman, bunga ng sariling karanasan, tunay na damdamin at malalim na pag-unawa.